Mga katanungan, sasagutin, mga alalahanin, lilinawin. Ito ang programang katuwang nyo sa usaping batas, serbisyo publiko at politika, maging sa kalusugan, pisikal man o espiritual. Ako po ang inyong kapatid, Cheryl Cosim, Sagot Kita. At napapakinggan nyo po kami sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. At live din po tayo sa Facebook page ng True FM. Please do follow us on FB. At kung kayo po ay Signal subscribers, kami po ay napapanood nyo na rin sa Channel 19. At maulan na hapon po sa inyong lahat mga kapatid. Ingat po at huwag mainit ang ulo, be patient dahil nga din pag ganyang ulan, tayo dito sa Metro Manila ay nako, grabe din po ang usad ng mga sasakyan. Napakapagal, talagang matraffic po. Kaya relax lang po at sasamahan namin kayo dito sa programang Sagot Kita hanggang alas 5 ng hapon. Mag-ingat po dahil hindi maganda ang lagay nga po ng panahon dahil sa bagyong Karina. At tayo po dito may mga storm warning signals na nakataas Signal number 2 at signal number 1 sa may eastern section ng Luzon like Cagayan, Isabela. Pero tayo po dito sa Metro Manila, ang nararanasan po nating pag-ulan ay dulot po ito ng enhanced na habagat, ng ating hanging habagat. Dapat expected na po natin yan. It's rainy season, so ganito po talaga ay walang tigil po ang pag-ulan. Well, araw po ng Martes ngayon mga kapatid. Ang ating araw po ng Martes ay serbisyo publiko. At today ay nagbabalik po ang Philippine Charity Sweepstakes Office sa ating programa. Makikibalita po tayo sa implementasyon ng kanilang charity programs. Aalamin din natin kung ano ang role ng PCSO sa mas pinalawak na PhilHealth benefits na ibinida ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang SONA kahapon. Ihanda na po ang inyong mga tanong dahil sagot ko kayo sa usaping serbisyo. Ang ating question of the day, dahil nga po kasama natin ang PCSO, anong tulong medikal ang kailangan po ninyo? May gusto ho ba kayong idulog? Mayroon ho ba kayong mga tests, kagaya ng CT scan, medyo mahal, ano po, na kailangan nyo po ng assistance sa inyo pong pang-chemo, dialysis, or sa mga bayarin po sa ospital, maaari po kayong dumulog at ilalapit po namin kayo sa PCSO. I-post nyo lamang po yan sa ating live stream or maaari po kayong tumawag sa ating tanungan hotlines. Ang ating tanungan hotlines, 8631-5788 or sa 8631-6674. Again, that's 8631-5788 or sa 8631-6674. At mamaya po ay tutugunan po natin ang inyong mga concerns. Samantala, simulan na po natin ang ating talakayan. Magkakasama po natin, Madaya, absent siya dito sa tabi ko, pero live via StreamYard. Kasama po natin si PCSO General Manager Mel Robles. Jem Robles, magandang hapon po sa inyo. Ay, magandang hapon sa iyo, Ma'am Cheryl, no? Pasensya na, talagang magsama ang panahon at baka tayo maipit sa mga baha. Kaya minabuti na natin na dito na muna tayo sa tanggapan natin. Opo, mas better sigurado na aabot kayo. Baka ma-traffic. Ayan, palakas lang yung ating audio direct dito po sa loob. Ayun, okay. Ang ating maganda pong pag-usapan din. Tama-tama, GM Robles. Kahapon po katatapos lang ng SONA ng Pangulo. Nag-ulat po siya sa atin. Siguro idikit na namin, gusto naming humingi rin ng SONA from PCSO. Halos 2 taon na po matapos kayong maitalaga bilang GM po ng PCSO. Maraming napagdaanan, may mga kontrobersya, maraming programs na nasimulan. Kumusta po ang estado ng PCSO ngayon, GM? Well, sa awa ng ating Panginoon, we are still here. We are hitting our targets and we are doing our mandate. Sa amin naman karapatan naman ng tao na magtanong tungkol sa isang government entity, government corporation. Open naman po kami sa lahat ng klase ng inquiries at masasabi natin na napalaki na natin yung ating sales, lalo na coming from pandemic, mababa ang benta ng ating lottery.
At maganda rin po ang ating performance based on the criteria set by the Governance Commission on GOCC. Yan po ang ating supervisor. At in fact, kayo ay natanghal na most improved government corporation, no? Government-owned controlled corporation. Napakalaking bagay po niyan. Bukod po sa standards natin ng ISO and W World Lottery Association na dati nating na accreditation, yan po ay patunay, yan po ay seal of excellence, yung pang sa GCG, no? Yung aming agency na nagsusupervise sa amin. Tumaas po yung rating natin from about 50 to 93%. Wow. Dumoble po ang performance rating natin. At kasabay niyan ang paglago din ng ating sales, no? So and we hope we could strive to make more generate more funds sapagkat yan pong pondo na yan na naliliko ng PCSO ay pumupunta po, lahat po ng aming kinikita ay napupunta po sa kawang gawa. Wala po kaming napupunta dyan sa investment, wala po kaming napupunta sa aming capital expenditures. Ito po ay lahat, 100% ng income namin. Hindi po kami nagre-retain, only taxes lang po ang binabayaran natin. At yan po ay nakukontribute natin. Nabanggit mo sa iba-ibang ahensya, lalo na ang PhilHealth. Tayo po ay one of the major contributors para sa PhilHealth. At least kami po, deduction yan sa aming charity ay napupunta naman sa pondo ng PhilHealth. Speaking of PhilHealth, GM Robles, ibinida po ni PBBM sa SONA itong ang mas malawak na benefits para sa PhilHealth members. Paintindi po natin sa ating mga kababayan, ano ba ang role ng PCSO rito po? Well, katulad nga na nasabi ko, we are tasked to give 40% of our charity fund to PhilHealth. Yan po. At bukod pa dyan, kung narinig niyo yung mga centers na kahit na natulungan na ng PhilHealth, kami po ay tumutulong pa rin sa dulo. After PhilHealth, merong DOH, merong DSWD, yung mga MAICs nila, no? Hindi, kahit po nagbigay na tayo sa PhilHealth, patuloy pa rin po natin tinutulungan yung pong mga tao na nangangailangan ng tulong kahit na naiawas na sa kanila yung PhilHealth. Kung tutusin nyo, dapat hindi na dahil sa amin din naman galing yon. Pero hindi, patuloy pa rin po yan. Kahit na meron nang natulungan sa iba, andun pa rin po tayo. Tumutulong pa rin tayo sa pangangailangang medical ng mga tao. At hindi lang dyan, pati yung mga equipment at mga, kung mapapansin nyo, yung mga ambulances po, napakarami na po ng ating pamimigay at ang panata po namin sa bayan ay bawat bayan, bawat munisipyo sa buong Pilipinas po ay magkakaroon po ng isa. At pagpapala rin pa po, magkaka-second wave po kami after 2025, after the midterms. Gagawin pa po natin kung tatama yung ating mga projections, we will make a second round of ambulances. Alam nyo, napaka-importante po ng ambulansya sa mga bayan-bayan sapagkat lalo na nung COVID, nasabi ko na ito, kahit po tricycle ay ginagamit na lang po, lalo na yung mga lugar na walang sariling ospital. Sila po ay makikigamit na lang ng ospital ng karatig na bayan. And to do that, you need an ambulance para i-ferry o ihatid po ang mga pasyente natin doon. At yan po makikita natin ang role ng PCSO. Kami po ang may pinakamaraming pinamimigay na ambulansya, higit pa po sa Department of Health. Yan po ang mga, doon naman po sa local yon. At sabi ko nga, for last year alone, 300,000 individuals ang natulungan po ng PCSO. And dito po sa inyong mga, after 2 years of heading, or leading the PCSO, ito po yung mga accomplishment, saan nyo dadalhin ang PCSO? Ano pa yung mga tingin nyo po na para mas lumaki ang kita? Kasi ang PCSO wala namang parte yan sa national budget. Hindi naman po, kayo pa ang tumutulong sa pamahalaan by remitting taxes. Di po ba, GM Robles? Idikit ko na rin, kasi isa sa malaking anunsyo po ng Pangulo at pinalakpakan talaga't nakatanggap siya ng standing ovation ay yung pag-announce niya ng total ban sa Pogo.
Ano po ang reaction nyo when you heard this? And i-connect ko na, in a way ba, naka-apekto ba itong mga illegal POGOs po sa, sa revenue ng PCSO? Well, hindi ko pa makita, pero I'm sure yung iba na talagang hardcore gamblers ang nakukuha nila. Kasi nakakatuwa po ang lottery as compared to the gaming ng iba like with Pagcor. Kasi sa kanila, isa't isa, individual against may bangka siguro. Ito po, kung mapapansin nyo, ang lottery po ay isang buong komunidad na nagsasama-sama ng kanilang taya at naghihintay ng kanilang mananalong taya. It's a community playing. Di ho ba? Tingnan niyo, you bet and you wait for the next draw. Lahat ho tayo player doon sa aming draw. Lahat ho ng mananaya doon becomes a part of that. It's more of a community trying their luck. No? So, unlike yung individual gaming, parang isabong, it's you against the bangka o may kalabang ka, or yung card games, ikaw yun, individual, it's engaging. Kaya ako po natutuwa sa lottery, bukod po sa syempre, yung charity ginagawa, pero yung pong ang buong komunidad ay tumataya at sila ay sama-samang nag-share para sa jackpot. Napakaganda po tignan. Kung titignan ninyo, kung tutuusin nyo, ang sama-samang pagpupul ng taya para magkaroon ng winner. And at the same time, itong action na rin ng mga tao para sama-sama rin makatulong, makagawa ng kawang-gawa. Tama kayo, wala po kaming hinihingi or tinatanggap na ayuda o subsidy from government. Manapay kami pa po ang nagbibigay. At last year nga po, mga 15 billion ang nai-remit namin dyan. Nung araw po, wala pong taxes ang PCSO. Kaya po, mas malaki po ang naibibigay namin sa kawang-gawa. Pero ganyan na nga po at nagawa na pong batas yan. We will just have to make do of what we have. Kaya nga slogan ko talaga, ang PCSO ay hindi umuurong sa pagtulong. Sapagkat mahirap naman magdahilan, no? Marami kaming tinutulungan, marami na kaming binabayaran sa taxes. Kaya hindi na kami mag-expand. Ang pangarap po natin, kung meron po tayong 300,000 beneficiaries last year, if we can make it 500 to 600,000. And how do you do that? Of course, we have to be innovative with our games, no? Cutting our costs, syempre, para magkaroon ng income. Kaya yung kakayahan namin, mag-conduct ng charity will depend largely on our capability to generate funds. So, yan po ang focus namin na mag-generate po ng funds for charity. So, approve po kayo na talagang tinotal ban na ni Pangulo ang POGO po? Well, oo naman kasi yan naman ang desisyon ng Pangulo. At ang sinasabi ko lang, hindi ko nakikita masyado yung epekto sa amin, although yung mahirap yung mga illegal lottery. Meron po mga illegal lottery. Doon po apektado kami po. If it's done by the POGO, the illegal POGO, then yes, we will be affected by that. Kasi sabi ko nga, we cater to a certain client na hindi naman siya tumataya, na bumababad eh. Tumataya siya, tapos gagawin niya na yung trabaho niya, and at the end of the day, tignan niyo, tumama ba ako? Ganun yung klase ng clientele namin. Speaking of illegal lottery, kamusta po ang problema ng PCSO on that? Although, syempre po, PNP na po, ang kapulisan na po natin dapat ang talagang nagmo-monitor at humuhuli po dyan. Pero malaking problema pa rin po ba ang illegal lottery? Ay, malaking problema po. Marami pong gumagamit ng draw ng PCSO. Marami na po kami na-monitor. In fact, mga 200 sites yata ang nakita namin. Kunyari ho, magmo-monitor lang siya pero they will accept bets. May sarili din silang jackpot system. Pero gagamitin nila yung draw ng PCSO. Marami po yan. Kami naman po, as much as we can, we are trying to file cases. Meron na po tayo na-file na case sa dalawa sa Mandaluyong at sumampa na nga po yan. And we will be filing some more. In fact, ang gusto ko talaga ipaalam sa mga tao na hindi lang ho yung operator ang liable sa illegal gambling, kahit ho mananaya, pwede ho kayong mahabla. Kasi because you're part of the crime. Kaya maganda rin pagkakataon ito sabihin sa mga kababayan natin,
huwag ho kayong pakakampante na tumaya kayo sa illegal lottery or illegal gambling. Ang paniniwala namin, pati ho kayo dapat ihabla because you are part of the crime of illegal gambling. At kamusta po ang laban on this? Okay naman po ang coordination with PNP? Baka po namomonitor ba? Bakit hindi masugpo-sugpo? Wish ko lang. Hirap po talaga. Mahirap po talaga. Malaking pera. For example, yung dinimanda namin, in a little over a year, parang 14 months lang, they made 4.7 billion. Paano mo lalabanan yun? Diba? Opo. Kasi naman, Ma'am Cheryl, hindi naman kasi nila obligadong bayaran yung jackpot nila eh. Sinong will regulate them, di ba? Hindi mo alam kung sino sila eh. Pero yung mga kababayan natin, nagbabakasakali. Kung hindi ka bayaran, paano? Tatakbo na lang yun and magtatayo na lang uli ng another site, di ba? Such is the plight ng ating mga mananayan, tumatangkilik ng ganyan. Mahalaga sa atin sa consumer protection, yung pangalagaan, yung NDTI, di ba nakikita niyo with DTI permit yung mga draws, raffle. Kasi kung hindi ka bayaran, napakasakit nun, napakahirap, at kanino ka tatakbo? Yun. So kung effective ba tayo, maybe not too effective, pero kami ginagawa namin sa abot ng aming makakaya. We gather evidence, we're asking the help of NBI para filean yung mga taong ito. At mas maganda na kasi ngayon para siguro ma-share ko rin sa'yo, na yung mga payment platforms like GCash, I heard, meron ng arrangement with NBI. Pag dinemand ng NBI ang certain information, ilalabas na lang without a court order yung mga suspected, yung mga detalye niya. Kaya sabi ko nga, delikado na talaga ngayon ang mga nag-engage sa illegal gambling kasi i-release yun and that will be the basis ng filing ng mga agencies na may concern sa illegal gambling. Okay, puntahan ko po yung iba pang mga posibleng changes po sa PCSO. Isinusulong daw po ni PCSO board member Imelda Papin ang hindi isang linggong pag-ibig kundi isang linggong pagseserbisyo. Ano po bang update dito? Well, it's a very noble concept, no? Pero nakikita namin na talagang masiserbisyohan natin if we would strengthen our call center. Kasi kung hindi napupunta ang tao, kung mapapadala niya ang documents niya through online, i-validate na lang, i-verify. Maganda kasi kung we use the technology, hindi nalalabas yung tao. So kahit Sabado at Linggo, kahit walang opisina ang PCSO, matatanggap po yung mga request. At i-arrange namin, we're looking at this, na yung guarantee letter pwedeng lumabas ng Sabado at Linggo. We'll have to work with that. Yan po ang concept ng isang linggong serbisyo. Hindi lang during office hours ng PCSO, kung hindi kahit Sabado at Linggo, pwede kami mag-function. Kasi kung kailangan ng lumabas ng pasyente ng weekend, syempre, mga kailangan ng opisina namin yung pag-process ng GL. We're trying to find ways and make it acceptable dun sa mga hospitals na tanggapin yung electronic GL namin. Okay. So, hintayin po namin kung mangyayari yan. Is it, ano pong tansya nyo? Will it happen ngayon po bago matapos ang taon? Yes, of course. Priority namin yan kasi can you imagine yung lalabas ng ospital, magpapalunis pa. Kung pwede na siya lumabas ng Sabado, yes. Napakahirap po. So, as much as possible, we will put our priority rito. Right now po kasi, ang submission ng online is only in Metro Manila. Yan po ang goal namin, to do this nationwide. Kasi mahirap din po mag-tricycle, pupunta po sa opisina namin, magsubmit ng documents. Kung kaya po ito online, we'll just have to verify the names of the people. Yan po ang gagawin namin para sa servisyo namin. Panghuli na lamang po, GM,
Naku, nawala yata si GM. Ito GM, mo po. ayan, okay. All right. Can you hear me? Yes, I can hear you. GM, idiniklarang National Day of Charity po ang October 30. Ano-ano pong aktibidad ang dapat asahan mula po sa PCSO? Ng PCSO, ngayon lang po ito nakagawa. Nag-request po kami to declare the National Day of Charity sapagkat napakahalaga po nito. Bilang Ayan. GM? Alright, we'll try to connect again sa IN. Bago po natin ipagpatuloy ito, break lamang po kami ng kaunti. Ita-try po natin makakonect tayo ulit sa kay GM Robles. Again, katuwang po natin ang PCSO today. Kung may mga gusto po kayong idulog sa ating pagbabalik, maliban po sa pag-uusapan natin, huling yung mga mensahe po ni GM Robles tukol po dito sa National Day of Charity, yung kanilang mga activities, ay pag-uusapan din po natin ang charity programs po ng PCSO. Again, kung may gusto po kayong idulog, maaari po kayong mag-post sa ating live stream or maaari rin po kayong tumawag sa ating tanungan hotlines. Ang ating tanungan hotlines, 8631-5788 or 8631-6674. Again, that's 8631-5788 or 8631-6674. Susubukan po nating makakonect ulit kay GM Robles. Huwag po kayong bibitaw. Magbabalik ang programang Sagot Kita, katuwang ang PCSO. Nagbabalik po ang programang Sagot Kita. Kasama po ang inyong lingkod, Cheryl Cosim. Ang ating question of the day, may gusto po ba kayong idulog na tulong medikal sa PCSO? Sila po ang katuwang natin. Ngayong hapon, maaari po kayong mag-post sa ating live stream or tumawag sa ating tanungan hotlines at diretso po namin kayong i-connect sa PCSO. Kasama pa rin po natin, he's back, GM Mel Robles. GM, can you hear me? Hi. Yeah, I can hear you. Good afternoon. Ayan po. Okay. Nasa huling bahagi naman na po tayo. Ihabol po namin. Again, pinag-usapan po natin yung pagdedeklara ng National Day of Charity tuwing October 30. Opo. Opo. Yun nga po. Hindi ko alam kung saan tayo naghinto. Pero sabi ko nga, if we can gather all entities, organizations involved in charity, then mamamagnify po ang ating efforts na makatulong. To recap, sinabi ko that it shows the intention of this administration to highlight and give priority to charity. Matulungan ng ating mamamayan na i-uplift, itaas ang kalidad ng buhay. Kung hindi man matanggal ang kahirapan, mabawasan po ang kahirapan. At yan po ang tingin ko na pinakamahalaga sa pagdeklara ng National Day of Charity, na ang bawat Pilipino po, at hindi naman tayo bago dyan, tayo po ay sanay sa bayanihan no? Tulong-tulong para tayo ay umunlad. It just shows sa kultura natin na hindi tayo madamot sa pagtulong sa kapwa. Kaya para ideklara ito ay pagkilala sa bayanihan spirit ng mga Pilipino. Tumutulong po tayo kahit wala akong kapalit, kahit hindi po sabihan, dahil po naniniwala tayo na tayo ay sama-sama sa isang bansa, isang komunidad. Mm-hmm. At you're on your second year, at sa mga susunod na taon na pamumuno nyo po sa PCSO, ano po ang aasahan ng ating mga kapatid? We will strive to improve ang ating revenue generation efforts. And we will also closely coordinate with the Office of the President to implement yung mga kanilang mga visions of charity. Kung paalala namin, kami po ay directly working under the Office of the President at we will take their cue. Na kung nakita natin na ang pamahalaan ang pamunuan ng ating tanggapan ng Pangulo ay going towards yung mga specialty hospitals, then we will pitch our share, no? Magdadagdag din kami ng aming makakayang idagdag dyan. At we'll take our cue from there. A more active role, a more dynamic PCSO na mas magre-respond sa pangangailangan ng mga tao. Mm-hmm. Yan po ang aming vision for the next 4 years.
Marami pong salamat sa inyong oras, PCSO General Manager Mel Robles. Magandang hapon po sa inyo, GM. Magandang hapon po sa inyo at sa inyong lahat ng mga tagapakinig. Magbuhay po kayo. At this point naman po, ang magkakasama natin via StreamYard, si Attorney Mitch Medrano. Siya po ang manager ng Charity Assistance Department ng PCSO. Attorney, magandang hapon po. Ayan. Attorney Medrano. Attorney Medrano, can you hear me po? Yes, ma'am. I can hear you clearly. Ayun po. Alright. Review lamang po tayo ng kaunti, Attorney. Isa sa mga charity programs nyo po ay yung Medical Assistance Program. Ano po ang Medical Assistance Program? Okay. Ang Medical Assistance Program po ng PCSO ay ang pagbibigay ng tulong medikal sa mga nangangailangan ng mga iba't ibang medical services katulad ng sa confinement, pagbabayad ng bills noong pasyente sa ospital, ang ating mayroon din po tayong for chemotherapy, we have chemo drugs, radiation therapy, mga diagnostics and laboratory exams, basta't hindi po routine na laboratory and diagnostic po. At meron din po tayo noong ating catastrophic illness treatment. May specialty medicines din po tayo. At marami pa pong ibang sakop na maaari pong magbigay ng tulong ang PCSO sa pamamagitan ng guarantee letter. Mm-hmm. Parang lumalabas po, Attorney, parang sa lahat ng aspetong medikal na pangangailangan ng assistance, parang pwedeng dumulog po sa PCSO. Ganun po kalaki yung sakop. Ang sakop po ng ating medical assistance program ay nationwide. Ang dito po sa meron po tayo dito sa National Capital Region na siyang pinangungunahan ng Charity Assistance Department, at meron din po tayo sa ating mga branch offices sa mga iba't ibang mga probinsya po. Mm-hmm. Kumusta rin po ang implementasyon nito at marami na ho ba tayong nakaka-avail po ng tulong? Ano po ang latest count or data? Madami pong natutulungan ng PCSO, gaya nga po ng nabanggit ni GM Robles. Mayroon na po tayong mahigit 1,774,000,000 na halaga ng tulong na naibigay magmula January to June 2024 lamang yan, na may humigit kumulang na 300 cases po. Mm-hmm. Sino-sino po ang 300,000 cases, ma'am. Opo. At sino-sino po ba yung mga qualified para sa MAP? At ano po ang requirement po dito? Kahit na sinong individual po na may pangangailangang medical, nasakop po ng ating medical assistance program, ay maaari pong mag-request. At kami po ay magpoproseso ng guarantee letter nang wala pong kapalit. So, yan po ay libre, at basta't kumpleto po ang kanilang dokumento at sila po ay makapagrehistro sa ating MAP online application system dito sa NCR, at sa mga branch offices naman po natin kung sa probinsya, at para po sila ay mapaglingkuran ng PCSO. Pwede pong mag-register dyan through your online application system. Paano po ba yung proseso? Marami po kasi ang hindi nakakaalam na pwede po na ang proseso sa NCR ay sa online na po. Sa kanila pong paghingi ng tulong, maaari po dito sa NCR, maaari po silang pumunta o bisitahin application system. Mm-hmm. Attorney?
Alright, naputol po tayo. Ayusin lamang po natin na ang ating linya ng komunikasyon kay Attorney Medrano. Again, kung kayo po ay may gustong idulog, may pangangailangang medikal, baka po mailapit namin kayo sa PCSO. You can call us sa ating tanungan hotlines. That's 8631-5788 or 8631-6674. Huwag po kayong bibitaw. Magbabalik po ang programang Sagot Kita. Magbabalik po ang programang Sagot Kita. Katuwang po natin ang PCSO ngayong hapon. Again, kung may kailangan po kayong medikal, maaari po kayong mag-post sa ating live stream or tumawag po kayo sa ating tanungan hotlines at diretso po namin kayong i-connect sa PCSO. Kasama po natin si Attorney Mitch Medrano. Attorney Medrano? Yes, Ma'am Cheryl. Ayan po. Mas naririnig nyo na po ba ako? Clear na po yung ating line? Opo, ma'am. Okay. Clear po, Ma'am Cheryl. Apo, maliban po dito sa medical assistance program, ay nagdo-donate din po kayo ng medical equipment. Anong klaseng mga kagamitan po ito? Kanina po ay nagsabi rin po si GM Robles na yung mga ambulansya bawat syudad, 'di ba? Bawat probinsya ay mabigyan or bawat city. Maliban po dito, ano pong mga medical equipment din ang pwede pong i-donate and paano po ang proseso nito sa pagbibigay sa mga beneficiary po ng programa? Yes, ma'am. Ang mga maari pong mag-qualify na beneficiaries po under the medical equipment donation program ay ang mga ospital natin sa gobyerno, yung pong mga public hospitals po natin. At pati po yan ng capability building po natin. Kaya po pwede po silang mag-request o mag-submit ng kanilang letter request address po kay GM Melquiades A. Robles para sa mga medical equipment na sakop po ng aming medical equipment donation program. Ang ilan po sa mga yan ay katulad ng mga 3-in-1 na ventilators o di kaya mga mobile x-ray machines at marami pa pong iba. So basta po government hospitals? Opo. So, okay, so far po, gaano na po karami ang natulungan po natin pagdating dito na beneficiaries po? Simula noong 2019 ay nakapagbigay na po tayo ng mga medical equipment sa iba't ibang mga pampublikong ospital, gayon din po sa mga military treatment facilities. At hanggang ngayon po, ang mga request ay amin din pong ine-evaluate at kinukuhanan po namin ng clearance ang mga ito sa Department of Health kung para malaman kung ito nga bang mga machines na ito ay kailangan at magagamit ng ospital na nagre-request po. Mayroon din po kayong institutional partnership program. Ano po ito, Attorney Medrano? Yes, ma'am. Ang ating institutional partnership program ay ang pagbibigay ng karagdagang pondo mga non-government organizations para ma-augment po ang kanilang mga pangangailangan na pangbili o pambayad para sa medical services or procedures ng kanilang mga direct beneficiaries or clients. Dahil ito po ay maaaring ma-avail ng mga residential care agencies for disadvantaged children, youth, women, and elderly para po sila ay mabigyan ng mga basic human needs katulad po ng pagkain, mga clothing, shelter, at saka kasama din po ang gamot. Ganun din po kung meron pong mga physical, psychological, and spiritual activities. Ito rin po ay available para sa mga detention centers o di kaya ay temporary shelters for juvenile delinquents o di kaya ay street children. Gayun din po sa mga medical o health organization involved sa mga
pagbibigay ng mga medical services, blood services, o iba pang health-related na humanitarian endeavors para sa mga nangangailangan. At sa mga ibang institution na nag-implement din po ng mga kaparehong mga programa. Para po sila ay makapagbigay ng mga medicines or medical supplies or blood products para sa kanilang mga clients. Maari din pong i-cover ang speech, physical o di kaya ay occupational therapy. Maari din po para sa mga programang nagpo-promote po para sa physical wellness ng kanilang mga clients at ganyan din sa pang-nutrition, yung pong supplemental o di kaya ay complementary feeding. At magkakaroon po kayo ba ng Charity Summit ngayong taon? Ano po ang dapat asahan ng publiko, Attorney Medrado? Opo, Ma'am Cheryl, magkakaroon po ng Charity Summit ang Philippine Charity Sweepstakes Office para po magkaroon ng kolaborasyon, kooperasyon at networking sa lahat ng mga institution involved in charity work from both public and private sector po. Napakaganda po na magkaroon po sana o magtulong-tulong ang lahat ng mga institusyon na ito kasama ang PCSO para sa napakagandang adhikain na makatulong sa mga nangangailangan po. At maliban po dyan, siyempre po ilalapit po natin ang mga charitable institutions sa mga maaaring mag-sponsor ng mga programa at ang isang magiging mahalagang role ng PCSO ay maging conduit ng mga charitable institutions na ito sa gobyerno kung mayroon pa silang mga pangangailangan na maari silang matulungan ng PCSO. At kailan po aasahan mangyayari itong Charity Summit, Attorney Medrado? Ang Charity Summit po, Ma'am Cheryl, ay gaganapin sa September 5, 2024. Yan po ay kick-off na rin po ng 90th anniversary ng Philippine Charity Sweepstakes Office po. Sino po ang pwedeng maging bahagi nitong Charity Summit? Ang PCSO po ay magpapadala ng mga imbitasyon sa mga iba't ibang charitable institutions with good standing ayon po sa listahan na aming nakalap mula sa DSWD. At gayon na rin po ang mga iba't ibang private or government corporations na nagpo-provide po ng sponsorship through their corporate social responsibility sa mga charitable institutions na ito. Amin din pong iimbitahan ang PCNC at ang PBSP para po sa ating Charity Summit. All right. So this will be on September 25 at kick-off na nga po ito ng inyong 90th anniversary. Well, Ma'am Cheryl, sa September 5 po. September 5. Okay, September 5 po, ma'am. Saan po ito gaganapin? Ulit, Attorney? Ito po ay gaganapin sa Centennial Hall ng Manila Hotel po. Alright. Puntahan ko na po, Attorney, sa last 10 minutes ng ating programa, yung ating mga netizens. Kasama po natin ang isang caller natin mula sa San Mateo, Rizal, si Rhea Fallarna. Hi, Rhea! Hello po, Ma'am Cheryl Crossing. Ayan, magandang hapon po. Good afternoon po. Good afternoon. Ano po ang maitutulong namin? Opo. Yung concern ko po, ma'am, kasi po, kamay ko. Yun po. Tapos, nakapag-sural nerve na po ako. Pero parang biopsy lang daw po yun, ma'am. Yun po ang gusto ko pong malaman kung bakit po ganito yung case ko. At yun po, gusto ko po sanang matulungan ako sa loob ng 27 years na hindi na ako nakapagpa-check up before po kasi nag-ENB, yan po ba yan? MCV, ENB,
na ganyan po ako, pero yun po, ang nabanggit lang po is weak po yung aking mga muscles po, ganun po. Ano daw ang kailangang treatment, procedure, or labs na kailangan mo pang gawin? Yun nga po, Ma'am Cheryl, hindi na po ako nakabalik noon. Oh. Siguro po, therapy po, ganyan, kung bakit po hanggang ngayon ika ako at hindi na mabalik yung lakad ko. Oo. Siguro, Rhea, kailangan malaman muna natin yung mga kailangang tests or therapy na kailangan. And then, pwedeng dun, pag meron ng request ng doktor, doon ka matutulungan ng PCSO. Tama ba ako, Attorney Medrado? Yes, Ma'am Cheryl. Ang physical rehabilitation po ay sakop ng ating medical assistance program. Mm-hmm. Pero ano po ang requirement para, kasi ngayon hindi pa alam ni Rhea, magpapacheck up muna siya, 'di ba? Tapos aalamin muna kung ano yung mga dapat na gawin. Tsaka natin tayo dudulog sa PCSO, Rhea. Sige po, Ma'am Cheryl, ganun na lang po. And then mag-message ka lang or balik ka lang sa amin. Opo, Ma'am. Alright, Rhea. Maraming salamat po. Maraming salamat. Okay, dito po naman tayo sa mga message ng ating netizens. Si Mitch Sheria Padernal, good day, pwede po bang ilapit sa PCSO ang mga kailangan para sa gamutan ng may sakit na X-linked dystonia Parkinsonism? Naku, medyo technical sa akin yun, attorney. I'm not sure. Lawyer ka. Parehong technical ba sa atin yun? Opo. Ganito po, ma'am. Idudulog po natin sa social worker para po mabigyan ng tamang sagot at kung ito ay covered po ng PCSO Medical Assistance Program. Ano lamang po, kahit maya-maya po ay mabibigyan ko po ng information si ma'am po. Siguro, Susan, tingnan natin kung paano natin mapapaabot yung katanungan ng ating isang netizen. Si Rodeline Lopez, lahat po ba pwedeng makahingi ng tulong sa PCSO? Kasi po may kapatid ako na may anak na PWD. 4 years old na, pero hindi po siya pwede sa solid foods. Pwede ho kaya siya maihingi ng tulong para sa pambili ng gatas po? Rodeline, hindi nagbibigay ng cash assistance ang PCSO, di po ba, Attorney Medrado? But pwede kayong humingi ng tulong sa DSWD. Pwede kayong humingi ng assistance doon pagdating sa pambili ng gatas. Attorney, may ganun po ba ang PCSO? Wala eh, 'di ba? Walang cash, hindi naglalabas ng cash. Hindi po, wala po tayong cash assistance, Ma'am Cheryl, but para po dun sa mga karamdaman na covered ng ating medical assistance program, we issue guarantee letters po. Si Evangelina Olaivar Velasco, pag na-confine sa hospital, pwede po bang sagutin ng PCSO ang bill? Klaruhin nga po natin yung nako-cover po ng PCSO pagdating po sa hospital bills, Attorney Medrado. Yes, Ma'am Cheryl. Ang medical assistance program po ng PCSO ay sakop din po ang confinement assistance na kung saan parte po ng hospital bill ng pasyente ay maaari pong makover ng PCSO pero hindi po kasama ang mga professional fees, room and board, at excluded po yung mga nasa suite, na suite rooms. At ang kailangan lamang po nilang isumite ay yung statement of account, yung sa final billing na po, signed by the collection officer noong ospital, yung kanilang valid ID, at yung certified true copy o di kaya ay original ng kanilang clinical or medical abstract po. Alright.
Si IJ naman, pwede po bang humingi o pwedeng makahingi ng dugo? Libre po ang dugo pero may processing fee po yon. Ang processing fee ba pwedeng sagutin ng PCSO, Attorney Medrano? Ma'am Cheryl, maaari din po silang, maaari po nilang pumunta sa PCSO o ma-access ang blood request mula sa Philippine Red Cross sa pamamagitan po ng endorsement po ng PCSO dito po sa Charity Assistance Department. At yan po ay walang bayad, Ma'am Cheryl. Paano po ang gagawing proseso ulit, Attorney? Meron lamang po silang i-fill up na form para po sa request for blood, kanila pong medical certificate. Yun po. Ito, panghuli na lamang po, si Leila Santos. Pwede daw ho bang magpa-check up ng libre sa PCSO? At saka may mga tests daw po ba kayo ding isinasagawa na libre? Ma'am Cheryl, ang meron po tayo na maaring makonsulta sa multi-specialty clinic ng ating Medical Services Department ay mayroon po available mula Lunes hanggang Biyernes. Meron po tayong mga cardiologist, mga nephrologist, or mga ortho, mga OB-GYN, ganyan po. Saan po iba-iba ito? po. Opo, saan po ito at anong oras po again at ano ang kailangan nilang dalhin kung gusto po nilang maka-avail ng libreng check-up? Maari po silang pumunta dito sa PCSO main office sa may ground floor ng conservatory. Ang clinic hours Maliban pong dental services na libre dito rin po sa ating main office. Salamat sa inyong oras again para po doon sa interesadong makahingi po ng medical assistance. Kung hindi man po nila napanood ng buo yung programa, saan po nila makikita to? Tsaka yung mga requirements na kailangan or kung kailangan nila maliban sa hospitals, bills, di ba? Pwede silang maka-request kung kailangan nila ng hearing aid or kung kunwari kailangan nila ng bakal for their surgery. Di po ba may mga ganun din po ang PCSO attorney? Meron po. Yes, Ma'am Cheryl, kasama po ang bone implant doon sa mga maaari po nilang i-request. Meron din po yung para sa kidney or liver transplant at coronary artery bypass graft po. Ma'am, ang lahat po ng mga services o assistance na yan ay matatagpuan po sa PCSO official website www.pcso.gov.ph. At ganun din po ang mga schedule. Ma'am Cheryl, yun pong ating medical and dental services ay available po magmula Lunes hanggang Linggo. Kasama po yan sa ating isang linggong serbisyo. Office ng PCSO sa ground floor ng Conservatory Building along Shaw Boulevard, Mandaluyong City po. Again, that's 8 to 5, ano ma'am? Yes po, 8 to 5 po. 8 a.m. to 5 p.m. Great. Para doon sa may mga trabaho, di po ba? At least ngayon, Saturday and Tama Sunday. Po. Pwede ba nila dalhin yung buong pamilya nila? Kagaya yung mga bata, kailangan magpa-dental check-up. May limit yes, po ba sa miyembro pwede po. Ay, sorry, attorney. May limit po ba sa bilang ng miyembro ng pamilya? Wala naman po, Drano, magsama-sama po tayo ulit bukas, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, dito sa programang Tulay Nyo sa Serbisyo Publiko. Ako po ang inyong kapatid, Cheryl Cosim. Sagot kita.